Binigyan din ng ilang kongresista ang malaking ambag ng mga pagdinig ng House Quad Committee para maisiwalat ang naging bunga ng war on drugs ng nagdaang administrasyon at pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Mela. Ryan, naniniwala ang ilang kongresista na patunay lamang ang nangyari ngayong araw na malaki ang ambag ng mga pagdinig sa Kamara patungkol nga sa mahalagang issue ngayon tulad nga ng mga isinagawang pagdinig ng House Quad Committee. Sa press conference sa Kamara kanina, binigyang diin ni House Committee on Women and Gender Equality Chair Geraldine Roman na ang maraming mahalagang impormasyon ukol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House Quad Committee. Tingin niya, nakatulong ito para marinig at mapaigting ang investigasyon ng International Criminal Court ukol sa issue na humantong nga ngayon sa pagkakaaresto sa dating presidente. Mensahe ni Roman sa pamilya ng mga biktima umano ng extrajudicial killings, patunay lang ang nangyari ngayong araw na bilog ang mundo. Sa hiwalay na pahayag, sinabi naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na long overdue at well-deserved umano ang pag-arestong ito at dapat lang naharapin ito ng dating Pangulo. Habang si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, binalikan ang isang pahayag na sinabi ni dating Pangulong Duterte sa Quadcom hearing na dapat ay bilisan ng ICC ang kilos at ngayon nagkatotoo na ito kaya't dapat lang harapin ito ni Duterte. I would say na malaki ang ambag ng Quadcom sa paglikom ng ebidensya at mga pruweba na magagamit sa kaso na to. Ang masasabi ko lang sa mga pamilya ng biktima ng EJ case ay ito. Bilog ang mundo. And sooner or later, we'll have all to face justice, face the music. We heard you. We know how you feel. And dito sa House of Representatives, hindi man po kami manhid sa pananawagan ng mga biktima ng EJK para sa magkamit ng katarungan. Ryan, sa ngayon ay naglabas na rin ng pahayag si House Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barbers at ang sabi niya, ang pag-arestong ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao, ito ay patungkol sa pagbabalik ng tiwala ng publiko sa ating sistema ng hustisya. At Ryan, ipakita ko lamang yung sitwasyon dito ngayon. Nandito tayo ngayon sa ina ng lupang Pangako Parish sa Payatas, Quezon City kung saan anumang oras ngayong hapon ay magsasagawa ng misa itong mga pamilya ng mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings at ipagdadasal nila yung nangyari ngayong araw at ang patuloy na pagkamit ng hustisya para sa kanilang mga kaanak. Ryan? Mela, may inaasahan bang malalaking opisyal na magtutungo dyan sa misa na gagawin dyan sa kinaroroonan mo ngayon? At ano yung naging reaksyon ng ilang kaalyado ng dating Pangulong Duterte sa inihaing warrant of arrest laban sa kanya? Ryan, sa ngayon, inaabangan natin kung sino-sino talaga yung makakarating dito. Pero ang confirmed info ay ito nga mga pamilya ng mga EJK victims na una na rin humarap nitong kamakailan sa mga House Quadcom hearings. At Ryan, sa ngayon nga, kinukunan din natin ng pahayag yung mga kongresista namang kaalyado niya dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi Ryan, alam mo, nito palang mga dinidinig sa House Quad Committee itong mga issue patungkol nga sa war on drugs ng dating administrasyon. Talagang kumukontra na rin dyan yung ibang mambabatas naman na nasa kabilang panig sa panig naman ng mga Duterte. Tulad na lamang ni Congressman Paulo Duterte na sinasabi nga nila itong mga pagdinig na ito ay politika at iba pang mga issue. Pero ang sinasabi naman, Ryan, ng House Quad Committee, ito ay nararapat lamang na proseso at bahagi ng kanilang oversight na bantayan kung ito nga mga programa ng pamahalaan, kung nagkaroon nga ba ng pagkakamali, nagkaroon nga ba ng anomalya at talagang ito nga ba ay sinadya yung mga sinasabi ngang umano'y EJK. So Ryan, sa ngayon, umaasa yung mga kongresista na tuloy-tuloy yung magiging investigasyon dito at maririnig lalo yung boses ng ating mga kababayan hinggil sa usaping ito. Ryan? Alright, maraming salamat, Mela Lesmoras.